matuto at maaliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE at welcome sa second episode ng ating Learning Express 101 podcast kung saan sinasagot at sinashoutout natin ang inyong mga tanong na iniwan sa ating comment section at pinag-uusapan natin ang ating latest upload sa ating main channel. So sa mga hindi pa nakakaalam mga ka-LE, since nabanggit ko na rin, kung hindi nyo pa napapanood ang ating latest upload sa ating main channel, panoorin nyo na yan. Kasi yung mga tanong dito ay mula sa mga comments na iniwan ng ating mga ka-LE sa video na yon. And yung iba ay medyo related dun sa ating latest upload. So mga ka-LE, kung hindi nyo pa alam, ang ating main channel ay ang Learning Express 101. So itong Learning Express 101, ito lang yung podcast natin. Ito yung podcast channel natin. So available din tayo sa Spotify. Kung mas gusto nyo sa Spotify makinig. Yes, yan. So, kung hindi nyo pa napapanood yung latest upload natin dun sa ating main channel, punta lang kayo dun, mga ka-LE, sa ating main channel bago or pagkatapos nyong pakinggan itong podcast na to. Shoutout nga pala sa mga ka-LE natin na nag-comment na naghuhugas daw sila ng plato at nagsi-CR kapag ka nakikinig sa atin. Yan, shoutout sa inyo mga ka-LE. Shoutout din. Yan, nasan man kayo. Pareho tayo mga ka-LE. Mahilig din ako makinig ng podcast or audiobook. Especially kapag ka nagsi-CR, naliligo, or naglilinis lang ng bahay. Kapag ka nakikinig kasi ako, pakiramdam ko, meron akong kasama. Parang ganun. 'Di ba? Alam niyo naman kasi yung paglilinis ng bahay, medyo boring talaga yan eh. Or yung kapag pag-CR, 'di ba? Lalo na kayo lang mag-isa doon. So, yun. Yan, gaya ng dati mga ka-LE, pumili ako ng mga comments mula sa ating latest upload dun sa ating main channel at sasagutin or isa-shoutout natin ang mga comments na yan sa podcast na ito. You know the drill mga ka-LE, kumuha na kayo ng paborito nyong merienda at kape dahil magsisimula na tayo in 3, 2, 1, let's go! Alright, ang ating first comment mula kay wait lang, nakakatawa yung username niya mga ka-LE. So, ito na ang ating first comment mga ka-LE. Ang kanyang username ay medyo kakaiba, kaya i-spell out ko na lang, hindi ko na lang siya babasahin. So, sabi ni TITING 369. Sa lahat, maraming salamat ka-LE sa kaalaman na iyong ibinabahagi na para ring maihalin tulad kita kay Enki ka-LE. Wow, thank you ka-LE. Nahalin tulad mo ako kay Enki. Si Enki, inspiration ko yan eh. Nung first time na nabasa ko yung kwento ng mga Anunnaki. Si Enki agad yung naging favorite ko. Hindi dahil sa tinutulungan niya yung mga tao. Gusto ko yung role na ginagampanan niya. Yung parang rebelde, ginagawa niya yung mga pinagbabawal ng Supreme God, yung mga pinagbabawal ni Enlil and ni Anu. Yan, medyo ganun kasi ako sa personal. So, kitang-kita naman yun sa YouTube natin, di ba? Pwede mong makonsider na yung mga contents natin sa Learning Express 101 and even itong podcast na to ay medyo rebellious. Kasi yung pinag-uusapan natin dito, hindi siya typical na pinag-uusapan ng mga tao, especially dito sa Philippines kasi predominantly Catholic tayo and yung religion kasi dito sa atin ay very respected talaga. Mapapansin nyo yan mga ka-LE. When it comes to religion, bawal siyang questionin, bawal siyang pag-usapan. Yun yung mga bagay na bawal pero ginagawa natin siya. Kaya matuturing talaga na parang kagaya tayo ni Enki, rebellious talaga. So, tuloy na tayo sa comment. Medyo mahaba kasi. Isa sa na-realize ko ka-LE ay dahil sa kaalaman na ibinahagi sa atin at itinuro ni Ka-Enki, ay posible na daan ito upang makamit rin natin ang buhay na walang hanggan. Dahil sa kaalaman, nalalaman natin ang dosage ng ating kinakain at mga dapat iwasan na sobra at nakakasira sa ating katawan. Pero hindi pa rin iyon sapat na kaalaman para pigilan natin ang kamatayan na hanggang ngayon ay inaaral pa rin ng sangkatauhan na maiwasan ang kamatayan.
Pero bigo pa rin. Di kaya sinasabotahe at pinipigilan ni Enlil ang mga pagdiscovery natin? Nakaka-excite ang mga kwento mo, ka-LE. Huling tanong na lang, ka-LE, posible kaya na maangkin ng mga tao ang buhay na walang hanggan? Question mark. Kasi base ngayon sa mga nadidiscover, ginagawa nilang i-preserve ang ating consciousness sa isang simulation. So, medyo maraming tanong si ka-LE, no? Pero try natin sagutin lahat yan. Interesting yung tanong ni ka-LE, no? Actually, inasahan ko na nga na may magtatanong ng ganito. Interesting talaga siya dahil nabanggit siya dun sa latest upload natin. So, magandang tanong, yun lang yung masasabi ko. Tungkol dun sa buhay na walang hanggan, no? Or yung idea ng immortality. Kasalukuyan na talagang inaaral ng mga scientists yan. About naman dun sa idea na pinipigilan tayo ni Enlil, hindi ako naniniwala na pinipigilan tayo ni Enlil or ng kahit na sino. Medyo matagal lang talaga yung advancement ng science lalo na kung buhay ng tao yung pinag-uusapan. Kasi, 'di ba, kung mapapansin nyo, maraming moral and ethical concerns na kinakailangang i-address kapag pinag-aaralan natin yung ating species, yung sangkatauhan. 'Di ba? Marami tayong kailangang sagutin. Tama ba na mag-eksperimento tayo sa tao? Tama ba na mag-eksperimento tayo sa bangkay ng tao? Kumbaga, pinoprotektahan kasi natin yung kapwa species natin So, kaya mahirap aralin talaga yung mga kinakailangan ng tao para maging immortal tayo. Actually, yung idea pa nga lang ng immortality is controversial na 'di ba? Deserve ba ng tao na mabuhay ng walang hanggan dito sa mundo? O kailangan nating gawin yung natural na pangyayari sa species natin, which is yun nga yung namamatay. Pero kahit ganun, mga ka-LE, feeling ko naman papalapit na tayo doon sa buhay na walang hanggan. Or kung hindi pa natin na-achieve yung immortality, at least nagagawa naman nating pahabain yung buhay ng ating species. Alam nyo ba na noong panahon ni Jesus, nasa 20 to 30 years old lang ang life expectancy ng tao? Ito lang yung expected na edad na inaasahan ng mga tao na mabubuhay sila. So, sobrang baba talaga. Nung mga panahon na yon, kapag nakaabot ng 30 years old ang tao, considered na sila bilang mga senior citizen. Pero ngayon, dahil sa ating advancement sa field ng medical science at sa pag-aaral natin sa kalusugan ng tao in general, nagawa nating, alam niyo yun, pahabain yung life expectancy ng tao. Sa ngayon, parang nasa 70 years old na yata yung life expectancy ng tao kung hindi ako nagkakamali. So, nadoble siya, di ba? Nadoble siya from 30 years old nung panahon ni Jesus, tas ngayon, 70 na. Imagine niyo yun. Depende pa yan sa bansa, mga ka-LE, kung mayaman yung isang bansa at maganda yung healthcare service doon. Maganda at magiging mas mataas pa yung life expectancy ng mga mamamayan sa bansa na yun. Kagaya sa Korea, sa Japan, at sa United States, di ba? Feeling ko nga, mga ka-LE, darating yung araw kung kailan yung mga 50 to 60 years old ay makukonsider na lang natin na parang 30 years old lang sila. Kasi magiging mas malakas pa sila Ganun yung mangyayari sa future. Kasi mas makukuha nila yung nutrients and mga supplements at saka mga healthcare services na kinakailangan nila para mas maging malakas sila at maging mas bata sa edad na 50 and 60. Posibleng dumating yung araw na yun, hindi natin masasabi. Yung tipong kahit 55 years old ka na, ang lakas mo pa rin, pwede ka pa rin magpuyat or magparty na parang 30 years old ka lang. Mga ganun, parang nagigets nyo ako, mga ka-LE, you get the idea. So kahit na medyo natatagalan tayo na makamit yung literal na buhay na walang hanggan o yung physical immortality, at least base sa history natin, alam natin na doon din tayo papunta, di ba? Kahit pa paano, alam natin. Pero malay nyo naman, mga ka-LE, hindi rin tayo sure, di ba? Malay nyo, mali ako. Malay natin, hindi na siya mangyari. Di ba? Baka magkaroon ng nuclear war na tatapos sa ating lahat. O baka naman, mga ka-LE, wait lang, conspiracy lang to, kalma lang kayo dyan. Baka naman, naimbento na talaga ng mga scientists yung technology of immortality. Pero ayaw lang nila itong ilabas sa publiko. Diba? Hindi ko rin sure. Pwede rin ganun yung nangyayari sa reality natin. Especially yung mga government and mga pharmaceutical companies ngayon ay sobrang secretive nila. Diba? Baka meron na talagang technology for immortality pero sa mga billionaires lang nila ginagamit yung mga technology na to. 'Di ba? Para sila lang yung makagamit.
Kung baga, mga billionaires lang yung nakakaalam na may ganitong technology na pala. Kasi yung technology na yun ay ginawa para sa kanila. Kasi sila lang yung may kakayahan na maka-afford ng immortality. Sila lang yung customers. 'Di ba? May nabasa akong ganitong similar na idea sa book na Sapiens. Hindi to eksakto mga ka-LE, pero parang ganito yung idea. Kapag ka daw nagkaroon ng technology for immortality, tapos nalaman siya ng publiko na mga billionaires lang yung makakagamit at makaka-afford nun, mag-aaklas daw yung mga tao. Mag-aaklas ang sangkatauhan, yung mga mahihirap. Kasi parang hindi ka tanggap-tanggap na yung mga mayayaman lang yung mananatiling nakaapak sa mundo. Habang yung mga mahihirap ay hahayaan lang natin na mamatay, di ba? Pero hindi naman tayo sure dun. Yun lang yung sabi ng book na nabasa ko. Yun lang yung idea na sinishare nila. So, may isa pa siyang tanong doon. Wait lang, balikan natin. Alright. Ayun, yan. About naman dun sa pagta-transfer ng consciousness sa isang simulation. Tingin ko ang ibig sabihin dito ng ka-LE natin ay pagta-transfer ng consciousness or yung parang mental state ng tao sa isang computer. So, ka-LE, for now, medyo malayo pa na maging part ng reality natin itong bagay na to. Sikat na idea siya Ang tawag nga dito ay ang tawag dito ay parang mind uploading yata kung hindi ako nagkakamali. Wait lang, search ko. Yun, mind uploading nga yung tawag sa kanya. So, ito yung idea. Napanood ko to sa Ben 10 dati nung bata ako. Yung si Lolo Max, kilala niyo yung lolo ni Ben 10. So, sobrang tanda na niya. Parang in-upload yata yung consciousness niya sa isang computer. Tapos, yung computer na yun ay nagsisilbing robot na parang kasama lang nila si Lolo Max. So, kung nanonood kayo ng Ben 10, medyo magiging familiarized na kayo dyan. So, sikat yung idea na ito mga ka-LE, lalong-lalo na sa mga movies. And yun nga, sabi ko, di ba, sa pop culture, which is yung Ben 10 na nabanggit ko kanina. Yung mind uploading, ito yung idea na kapag ka namatay yung isang tao or bago siya mamatay, pwede nating i-transfer yung consciousness and mental state niya sa isang computer para manatili pa siyang buhay kahit papano, kahit na deads na yung physical or biological body niya. So, ganito yung mangyayari. Parang bago mamatay yung isang tao, i-upload natin yung consciousness niya or lahat ng nasa isip niya sa isang computer. Para kapag ka namatay na yung katawan niya, pupuntahan lang natin yung computer and then doon natin siya makakausap. Kumbaga mananatili siyang buhay sa loob ng computer. Di ba, astig? Pero, malayo pa yung aantayin natin bago tayo makakita ng successful na mind uploading experiment. Talaga, sobrang layo. Kasi, sa totoo lang mga ka-LE, hindi pa natin na ma-master or fully naiintindihan yung complexity ng human body, lalo na pagdating sa utak. Sa loob ng utak kasi natin matatagpuan yung bilyong-bilyong neurons. And yung mga neurons na to ay meron ding bilyong-bilyong bilang, minsan nga trillions of connections pa sa isa't isa. So, ginagamit ng mga neurons, yung mga connections na to, para makapag-send sila ng signal sa isa't isa at makapag-communicate sila. Sila yung responsable kung bakit tayo nakakilos, nakakaramdam, nakakabuo ng mga memories, at nakakapag-isip. So, ibig sabihin na ito mga ka-LE, kung gusto nating i-upload yung consciousness natin, in theory, kinakailangan nating i-replicate o i-transfer physically yung bilyong-bilyong neurons na nasa utak natin, pati yung mga connections nila. So, sobrang hirap nun gawin. Bukod dyan mga ka-LE, hindi rin kasi malinaw ang pagkakaintindi ng mga scientist sa kung ano ba talaga yung consciousness ng tao. Yung consciousness kasi na tinatawag natin, wala siyang physical representation na pwedeng pag-aralan o i-observe ng mga scientist. Kumbaga, alam natin na yung consciousness ay nandyan, pero wala tayong pwedeng ipresenta sa mga scientist na ito yung consciousness ko, tapos pag-aaralan nila yun. Wala, kasi nasa loob siya ng utak natin Kumbaga, nire-representa siya ng connections ng mga neurons natin. Parang ganun. Hindi ako expert dito. Hindi ako neurosurgeon or doctor or scientist. Pero parang ganun yung pagkakaintindi ko kasi sa kanya. So yun, sikat at magandang idea siya. Pero sa ngayon, malayo pa siya sa katotohanan. Wait lang mga ka-LE. Meron lang akong gustong itanong sa inyo na interesting na tanong bago tayo mag-move on sa next comment natin. Bibigyan ko muna kayo ng scenario, okay? Let's say, naging billionaire na kayo. And at the same time, na-invento rin yung technology for immortality. Tawagin natin itong TIF for short. So, ngayon,
afford nyo na yung buhay na walang hanggan. Ito yung tanong mga ka-LE. Mag-a-avail ba kayo? I-avail nyo ba yung buhay na walang hanggan? Gusto ko malaman. Siguro yung parang proper na tanong para dito ay kung meron kayong option, gugustuhin nyo ba na mabuhay ng walang hanggan? Meron din kasi akong personal na sagot dito and baka mapag-usapan natin yan at some point. Kaya mag-comment kayo mga ka-LE sa baba kasi gusto kong makita yung mga sasabihin nyo. Especially para sa akin kasi interesting tong tanong na to eh. Nag-gather din kasi ako ng idea and gusto kong makita kung meron ba talagang mga tao na gustong mabuhay forever. Yun, gusto kong malaman yun. So, comment kayo mga ka-LE. So, yun. Sana nasagot ko yung tanong ng ating ka-LE, yung first comment natin. So, bago tayo mag-move on pala sa ating second comment, i-shoutout muna natin ang ating mga LE heroes, ang ating mga channel members na walang sawang nagsusupport sa ating channel. Si Boy Labo, si Al1978, si KL, si Jan Pura, si Iser Ferrer, si Dizon Escandalio, at si Ezekiel Sampana. Yan. Shoutout sa inyo mga ka-LE. Yan yung mga channel members natin. So, kung gusto nyo rin mag-join and mag-support sa ating channel mga ka-LE sa halagang 25 pesos kada buwan, yan, masusuportahan mo na ang Learning Express 101. Maliit na halaga lang naman yan. Consider that as a donation sa ating channel. Yan. Thank you so much mga ka-LE. Maraming salamat sa inyo, sa ating channel members. Alright, ang ating next comment ay mula kay Anunnaki-T70. Yan. Sabi niya, dahil sa LE sa Learning Express 101, naging atheist ako. Marami nagsasabi ng ganito sa akin mga ka-LE. And sa totoo lang hindi ko alam kung anong i-response ko sa kanila. Siguro kasi sa mga videos na ginagawa natin sa ating channel, hindi ko naman intensyon na yung tao na nanonood ng content ko ay i-abandon nila yung religious faith nila. Hindi yun yung gusto kong mangyari. Ang gusto ko lang ay bukod sa i-share ko sa inyo yung mga thoughts ko, gusto ko rin na i-challenge yung mga ideas and beliefs na kinalakihan ko as a person. Nagigets nyo ba yun? Hindi ko intensyon na mawalan kayo ng paniniwala or maging atheist kayo. Pero okay lang naman yun. Walang problema. Actually, walang problema. May religion man kayo o wala. Basta mabait kayo, welcome kayo sa ating channel. Hindi kasi yan yung tinitingnan ko sa tao. Ang tinitingnan ko sa tao ay kung paano nila ako itrato at kung paano nila itrato yung ibang tao. Ang gusto ko lang na, kumbaga, pwede nating masabi na mission ng Learning Express 101 is, alam niyo yun, magkaroon kayo ng lakas ng loob na magtanong. Yung magkaroon kayo ng critical thinking, especially pagdating sa mga ideologies and beliefs. Dapat ini-examine natin yung mga bagay na yan. Lalo na kung makakaapekto yung mga paniniwala na to sa kung paano tayo mabuhay or kung paano tayo makisama sa ibang tao. Although mga ka-LE, yung mga atheist, natutuwa ko sa kanila, sa totoo lang. Kasi hindi sila judgmental eh. Hindi judgmental yung mga atheist. Minsan nga, parang sa mga atheist ka pa makaka-experience ng kabaitan at kabutihan. Sa totoo lang, ironic, diba? Anyways, move on na tayo sa susunod nating question. Kasi marami-rami pa to. Sana nasagot ko na yung tanong mo ka-LE. Actually, hindi naman siya tanong. So, baka hiningi niya lang yung response ko. Sana nakapag-response ako ng tama sa'yo ka-LE. So, move on na tayo sa ating next comment. Sabi ni David JZ2KE. Yan. Well, kung hindi kumain ng ipinagbabawal na prutas si Eve, wala sana akong nilalabahan at tinitiklop na sangkatutak na labahin ngayon. Totoo to mga ka-LE. Totoo. Kung hindi kumain sila Adam at Eve ng prutas ng pinagbabawal na prutas sa Eden, wala tayong mga damit ngayon. Wala tayong nilalabahan, wala tayong responsibility na magpa-laundry. So, yung pagdadamit kasi ay isa talaga sa mga consequences ng ginawa nila Adam at Eve. Actually mga ka-LE, gusto ko pa nga pag-usapan to eh. Yung kwento kasi nila Adam at Eve ay isa sa pinaka-misunderstood na kwento sa Bible. And mahalagang malaman natin ito mga ka-LE kasi ito yung pinakaunang kwento sa Bible kung saan unang lumitaw ang tao. At meron itong secret message, sa totoo lang.
So, 'di ba sabi dun sa kwento, ginawa na ni Yahweh lahat ng bagay sa hardin. Tapos nilagay rin niya dun sila Adam at Eve. So, lahat ng nandun sa Eden ay para kila Adam at Eve. Basically, pwede nilang gawin yung kahit anong bagay na maisip nila. Pero nalaman natin later on sa kwento na hindi pala siya totoo. Dahil nga dun sa Tree of Knowledge. So, isipin niyo ito mga ka-LE. Nasa Eden yung puno na to. Pero bawal pala yung kila Adam at Eve. Bawal pala sila na kumuha ng bunga dun. Tapos, yun na nga, kumain sila Adam at Eve sa Tree of Knowledge. Tapos, doon na nanggaling yung original sin. At pinalayas na sila sa Eden. Diba? Ganun yung kwento eh. Hindi ko ito magets mga ka-LE kasi bawal pala yung puno na yon kila Adam at Eve. Pero bakit siya nilagay ni Yahweh sa Eden? Diba? Isipin nyo ito mga ka-LE. Ganito kung hindi nilagay ni Yahweh yung Tree of Knowledge sa Eden, edi eliminated na agad yung risk na makakain sila Eve dun sa puno na yun. Diba? Tama naman ako mga ka-LE, diba? Yan yung sample ng sinasabi ko kanina na dapat nagtatanong at nag-iisip kayo dito sa mga kwento na to. Ginamit ko yung critical thinking skills ko kaya napansin ko na sa simula pa lang ng kwento may problema na kaagad. Isa pa mga ka-LE, napansin nyo rin ba yung unang part ng kwento na nagsinungaling si Yahweh dun sa dalawa? Nagsinungaling siya dun sa dalawa tungkol dun sa nature ng puno na yon. Sabi ni Yahweh, diba, dun sa Genesis 2:17, kapag kumain sila dun sa Tree of Knowledge of Good and Evil, mamamatay sila agad. So, kumain sila Adam at Eve doon, pero hindi naman sila namatay. Hindi nagkatotoo yung banta ni Yahweh. Ngayon mga ka-LE, dito, makinig kayo ng mabuti Ito na yung sinabi ng ahas dun sa Genesis 3, habang kausap niya si Eve. Hindi totoo na mamamatay kayo kapag kumain kayo sa Tree of Knowledge of Good and Evil. Magiging mulat lang kayo na katulad ng Diyos. Ngayon mga ka-LE, ito na yung plot twist. Kinonfirm ni Yahweh na totoo yung sinabi ng ahas kay Eve. After ni Yahweh na gawa ng damit mula sa dahon yung dalawa, kinausap niya yung ibang Diyos na kasama niya. Tapos sinabi niya na man has now become like one of us, knowing good and evil. Ito yung exact words na sinabi ng ahas kay Eve bago siya kumain dun sa Tree of Knowledge. What? Sinabi rin siya ni Yahweh. So, yung unang sinabi niya kila Adam at Eve ay hindi totoo. Basically mga ka-LE, dito sa kwento na to, nagsisinungaling si Yahweh at ang nagsasabi ng totoo ay yung ahas. Ngayon mga ka-LE, pwede ba natin itong isagad? Kasi kung naniniwala kayo na kasalanan ang magsinungaling, pwede niyong sabihin na ang pagsisinungaling ni Yahweh sa Genesis 2:17 ay ang pinakaunang kasalanan na nangyari sa Bible. So, yun mga ka-LE. Alam niyo mga ka-LE, isa to sa mga pinagtataka ko talaga. Bakit yung mga tao, ilang ulit na nilang narinig or nabasa yung kwento na to, hindi nila napapansin yung mga bagay na yan? Diba? Anyways, kumain sila doon sa pinagbabawal na puno, and then after ilang libong taon, eto na tayong lahat, nakadamit na tayo, at wala na tayo sa hardin. Parang gusto kong magpasalamat doon sa ahas. kasi kung hindi niya kinausap si Eve noon, edi nakahubad pa rin tayong lahat ngayon, di ba? Imagine niyo, nagko-commute kayo ng nakahubad, pumapasok kayo sa office ng nakahubad. Di ba? Imagine niyo yung mga ka-LE, isang prutas lang, lahat tayo may damit na. Di ba? Yan. So, sana nakapag-response ako ng tama doon at kompleto and maayos. Move on na tayo sa ating next comment. Alright, ang ating susunod na comment mga ka-LE ay mula kay Doding Daga TV 552. Yan. Sabi niya, ka-LE, minamarathon ko lahat ng videos nyo mula sa Anunnaki series hanggang sa mga latest videos. Gaganda ng mga topic at yung music intro, napaka-magical na mysterious. No hate ka-LE, just love. Ayan, thank you sa comment ka-LE Doding Daga TV 5552. Yan. Masaya ako na marinig yan mula sa iyo. Nakakatawa nga kasi may mga maliliit na community na tayo na namubuo. Nung nag-start kasi ako na gumawa ng mga content, hindi ko naisip na magugustuhan ng mga tao tong ginagawa kong content. To be honest lang, no, dati kasi akala ko weird yung mga ideas ko. Tapos akala ko rin dati ako lang yung ganito, yung parang ganito klase mag-isip, 'di ba? Yung mga may ganyang klaseng idea. Nakagatulad ng mga Anunnaki, ganyan, at saka yung mga mystery, yan. Pero mali pala ako. May mga tao rin pala na kagaya ko mag-isip, tapos mahilig din sa mga ganitong topic. And nga pala, no, yung channel natin, nag-take off talaga siya nung pandemic. So,
Nakakatuwa kasi 'di ba sobrang nakakalungkot yung panahon ng pandemic, and super happy ako kasi na-discover natin yung isa't isa that time. So kaya always grateful ako sa inyo mga ka-LE. Maraming thank you. Okay mga ka-LE, ang ating next comment ay mula naman kay Black Stair Cap. Sabi niya, tagal ng upload loads pero solid, hahaha. Ito na naman tayo mga ka-LE. So, sorry na at medyo, alam niyo yun, medyo natatagalan talaga yung mga content natin eh. Nakwento ko naman to, di ba, last episode ng podcast natin, na medyo matrabaho gawin yung mga videos natin, dahil yun nga yung process na kailangan nating i-undertake yung pagbabasa, tapos bubuo ka pa ng thoughts, gagawa ka ng pointers, tapos gagawa ka ng script, tapos magre-record, tapos mag-edit. So, yun yung proseso ng paggawa ng videos natin mga ka-LE. Hindi naman sa nagre-reklamo. Actually, masaya ako sa proseso na to. Nag-i-enjoy ako every time na gagawa ko ng content. Kaso nga lang talaga, alam nyo na, nagiging busy lang talaga sa life minsan, sa iba't ibang aspect or department ng buhay natin, na equally important din naman na kailangan nating mag-attend. Pero, isa lang ang masasabi ko mga ka-LE. Yes, medyo may mga pagkakataon na matatagalan tayo mag-upload dahil yun nga, mga responsibilities and yan sa unpredictability ng buhay. Pero, hindi ko to titigilan. Lagi lang ako nandito. Kahit na busy ako sa life or sa work, pipilitin ko pa rin na makagawa at makapag-upload ng content syempre. And aside from that kasi mga ka-LE, yung pag-upload din kasi ng content sa ating main channel, na Learning Express 101 at yung pagre-record ng podcast ay isa sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. Ito yung tinatawag kong creative outlet ko, 'di ba? Aside sa hobby, yan, na pagbabasa, masaya na nagagawa mo na yung hobby mo na pagbabasa, tapos nakakagawa ka pa ng videos, and may mga tao na willing manood at makinig sa'yo. So, yun, nakakasaya siya. Kaya, kahit na busy ako, you can assure guys na nandito pa rin ako lagi and ipagpapatuloy natin ang pag-upload. Yan, thank you sa comment mo, Black Stair Cap. Alright, move on na tayo sa ating next comment mga ka-LE. Ito naman ay mula kay user Murphy 0202. Yan. Sabi niya, mas maganda nga siguro na maging mangmang kaysa may talino. Dahil matalino, nagtatalo-talo. Ang mangmang ay walang pinagtatalunan. Tahimik at walang kasalanan. Walang ganid, simpleng pamumuhay at kontento sa kung anong meron. Marahil mas gusto ko si Enlil. Yan, yun yung sabi ni ka-LE user Murphy. Yes, yan, thank you sa comment mo ka-LE, no. Okay lang naman yun, wala naman tayong problem with that. Yes, ang pagiging mangmang at walang alam ay pwedeng magdala ng comfort. Totoo naman yan. Kasi kapag ka mangmang ka talaga, wala ka masyadong stress eh. Aminin natin yan, di ba? Kontento ka lang sa kung ano yung alam mo at nandyan sa harapan mo ngayon. Tapos mas simple pa yung buhay para sa'yo. Pwede mo nga rin sabihin na parang mas masaya maging walang alam, di ba? Yes, totoo nga yung mga yan. Pero dapat mo ring tanungin yung sarili mo kung hanggang kailan tong comfort na to. Tandaan natin na nakatira tayo sa mundo kung saan constantly dumarating ang pagbabago. At yung mga pagbabago na to ay madalas may kaakibat na challenges, di ba? Yes, alam natin na may ilang good sides yung pagiging mangmang. Pero magiging problema kasi ito kapag ka naka-encounter ka na ng mga challenges. Masaya lang maging mangmang, simple at walang alam kapag ka wala ka nararanasang problema. Kasi yung pagiging matalino, yes, minsan stressful siya. Minsan nakakainis kasi makikipagtalo ka talaga sa iba eh. Especially kung yung tao na kausap mo, 'di ba? Medyo learned din. Stressful talaga 'yun, 'di ba? And dapat natin tandaan na lahat naman ng bagay kasi merong downside. Ganun lang talaga, merong kapalit lahat ng bagay. Pero sana maunawaan natin na yung pagiging smart or matalino ay magbibigay sa atin ng mas maraming option kumpara sa pagiging mangmang. So, yes mga ka-LE, sang-ayon tayo dyan. Ang pagiging mangmang ay nagdadala ng saya, kasimplehan at comfort. Pero ang pagiging matalino ay nagbibigay sa atin ng power. Sana nag-make sense yung sinabi ko. Alright, sana nasagot ko na yon. Next comment na ulit tayo mga ka-LE. Yan, ang comment na ito ay mula kay Nomi-13. Sabi niya, about Nibiru, proven, kung nag-exist nga ba talaga. So, feeling ko may question mark, hindi niya lang nalagyan. So, totoo ba or proven na ba na nag-exist ang planet Nibiru?
Alam niyo mga ka-LE, nabasa ko lang din to sa libro ni Zecharia Sitchin, dun sa The 12 Planet na book. Natakal niya dun sa isang chapter yung isang Babylonian creation story kung saan, kung hindi ako nagkakamali, parang yung title ng creation story na yun ay Enuma Elish. Tapos yung kahulugan nun ay when in high, or parang noon sa kaitaas-taasan. Parang kagaya siya ng Genesis story, ng creation story ng Genesis. So sabi dun sa kwento, dun sa Babylonian creation story, parang summary lang yung pag-uusapan natin ngayon mga ka-LE. Sabi sa kwento, noong unang panahon, si Father Apsu, nilikha niya yung mga gods ng kalawakan. Gods yung tawag sa kanila, pero yung mga dinidescribe talaga nila ay yung mga celestial bodies ng ating solar system. So tulad na lang nung character na si Father or God Apsu, siya yung araw sa kwento na to. Tapos yung mga planets and moons, sila naman yung mga character ng kwento na to. Gods yung tawag sa kanila, pero mga planets talaga yung dinidescribe. So yung ganitong klaseng pagsusulat mga ka-LE ay figure of speech yan, personification. So parang binibigyan natin ng human characteristic or pine-personify natin yung mga bagay na hindi naman talaga person or walang human aspect. Naintindihan nyo na ba yun mga ka-LE? Alright. Tuloy na natin yung kwento. So, sabi dun sa story, si God Tiamat, siya yung planet Earth, ay inatake ni God Marduk. Siya naman yung planet Nibiru. So, sinasabi sa kwento na sinugod or inatake ni God Marduk si God Tiamat. Pero, ang talagang sinasabi sa kwento na to ay bumangga yung planet Nibiru sa planet Earth noong unang panahon. So, ito ay nasa Babylonian creation story. So, and dahil dun sa pagsalpok na yon ng dalawang planeta na yon, nabuo yung asteroid belt at yung buwan. Yun yung naging result. Ngayon, interesting to mga ka-LE kasi merong hypothesis about sa early history ng solar system na medyo nahahawig sa kwento na to. So, makinig kayo mabuti. Ito yung tinatawag na giant impact hypothesis. So, parang ganito yung sinasabi doon sa hypothesis na yun mga ka-LE. Mga 4.5 billion years ago, may isang planet na nag-orbit din sa araw. Tapos, yung planet na yon, ang pangalan niya ay parang Theia. Theia or Taya, ganun. So, mga ka-LE, etong si Theia, parang kagaya rin siya ni planet Nibiru. Yung orbit niya ay nakatadhana rin na sumalpok sa ancient Earth, sa sinaunang Earth. So, yun nga yung nangyari, bumangga siya sa Earth. So, dahil dun sa banggaan, yung mga piraso ng planet Earth na tumilapon sa kalawakan ay naging buwan. Tapos yung iba naman ay naging part ng asteroid belt. Ngayon mga ka-LE, nakakatawa siya kasi nakahawig siya dun sa kwento ng Babylonian creation story, diba? Based dun sa interpretation ni Zecharia Sitchin. Nabuo tong hypothesis na to dahil nung bumalik yung mga astronaut mula sa kanilang Apollo mission sa buwan, in-examine ng mga scientist yung mga moon rocks na nakolekta nila sa buwan. Tapos dahil dito, nalaman nila na yung surface pala ng moon ay merong very similar composition sa crust ng planet Earth. So, na-realize nila na billions of years ago, yung moon, yung buwan na nakikita natin sa himpapawid kapag gagabi, ay part talaga ng planet Earth noong unang panahon. Kaso nga lang, nagkaroon ng violenteng pangyayari, tapos natapyasan yung planet Earth. Tapos, yung tapyas na yun na yung moon na nakikita natin ngayon sa langit. Ngayon mga ka-LE, pagdating naman dun sa pagiging fact o totoo ng planetang Nibiru, kinalulungkot kong sabihin sa inyo pero according to all space agency tulad ng NASA, ang planet Nibiru ay hindi talaga nag-i-exist. So, for now, kinukonsider pa rin siya na mythological. Wala pang masyadong proof na nakikita na magpapatunay sa existence ng planeta ng mga Anunnaki according to all space agencies in the world. Pero according din naman sa NASA, posible na merong isang hypothetical planet sa labas ng solar system natin. May nadidetect kasi silang influence ng gravity sa labas ng solar system. And hinala nila, merong planet dun sa region na yun ng space. Yung hypothetical planet na to ay pinangalanan nilang Planet X. Hindi pa nila talaga nakikita itong planeta na to, pero malaki yung chance na meron talaga dun, na may planet talaga doon. Alright? Sabi nga ng mga tao, yung mga believers, baka ito na daw yung planet Nibiru na sinasabi doon sa kwento ng mga Sumerians. Sa ngayon, yan pa lang yung information na meron tayo. Need na muna nating makontento dyan for now. And antayin na lang natin yung mga discoveries na mangyayari sa future.
Alright? Okay ba yun? Sana nasagot ko siya ng maayos mga ka-LE. So, medyo kulang pa kasi yung information natin. Kailangan nating antayin yung mga future discoveries. Alright? Move on na tayo sa ating next comment mga ka-LE. Ayan mga ka-LE, ang ating next comment ay mula kay Marlon Noliora 4184. Yan. Sabi niya, kay LE, pag nagkikwento ka tungkol sa mga Anunnaki, talagang maganda at kapanipaniwala. Para bang siguradong sigurado ka sa mga kinikwento mo at talagang kaming mga subscribers mo ay naniniwala sa mga kwento mo. At nagre-research din ako regarding sa mga archaeologists. May punto ka. Pero minsan napapanood kita sa podcast mo, tinanong ka kung anong religion mo, walang alinlangan, sumagot ka ng Catholic. So, ang Catholic ay deboto sa Biblia. Hindi kaya ginugulo mo lang ang isip ng mga manonood mo. Just asking. Hindi kaya ginugulo, wala kasing tuldok, walang tuldok si Kyle. Si Kyle, walang mga punctuation. Hindi kaya ginugulo mo lang ang isip ng mga manonood mo. Just asking lang po. Matagal na akong sumusubaybay sa channel mo. Don't hate KLE, just love. Ooh, I love that. Yun yung tagline natin dun sa ating disclaimer. No hate KLE, just love. So, regarding dito, medyo connected siya dun sa kanina, no? Dun sa atheist something na question. Sa parang, dahil daw sa Learning Express 101, naging atheist sila. So, similar din, hindi ka rin alam kung anong i-respond. Sa totoo lang, hindi naman siguro sa ginugulo yung isip ng mga tao. Hindi ko naman yan intention, di ba? Not to be defensive, pero hindi ko gusto na sirain o guluhin yung isip ng mga believers. Siguro kung meron man akong parang masasabi na mission talaga sa mga content ko ay yung mga, yung ma-encourage nga yung mga ka-LE natin na mag-isip. Gusto ko kasi na mangyari is gamitin nyo yung critical thinking skills nyo para alisin yung fear, stigma, and dogma na aminin na natin na madalas nanggagaling sa mga paniniwala natin, di ba? Ganito kasi mga ka-LE, naniniwala kasi ako na pwede ka maging good Catholic pa rin kahit na mahilig ka sa mga aliens and other scientific topics. Pwede naman yun, di ba? Pwede ka pa rin maging good Christian kahit na you love talking about challenging ideas, moralities, and beliefs. Di ba? Pwede kang maging loyal pa rin sa faith mo while supporting ideas that contradicts some of your beliefs, 'di ba? Sa ibang tao kasi, mostly, no, sorry for the word, mga talaga, close-minded talaga na tao. Para sa kanila, bad thing yung ganun eh. Pero para sa akin naman, wala akong nakikitang mali ron. As long as wala kang sinasaktan or inaapakang ibang tao, walang problema kahit ano pa yung paniniwala mo. Basta kung ano man yung mga beliefs nyo, syempre, sarilihin nyo na lang yun. Huwag nyo na siyang i-impose sa ibang tao. Siguro, wait lang. Try ko magbigay ng isang halimbawa na somewhat related din, di ba, sa parang social climate natin ngayon na nangyayari dito sa Pilipinas, di ba? So, ito, halimbawa na lang mga ka-LE. Para makarelate tayo, di ba? Pag-usapan na lang natin yung mga hot social issues natin dito sa Philippines. So, maraming religious na tao, di ba, yung nag-o-oppose na mapasa yung divorce dito sa Pilipinas. Mainly because yung religious belief nila ay against sa divorce. Now, gusto ko sabihin na kahit ako, Catholic ako, I am very much in support na mapasa yung divorce dito sa Pilipinas. Yes, I have my faith and religious beliefs pa rin. Pero hindi ko kayang itanggi sa sarili ko na hindi naman lahat ng marriage talaga ay nagsasucceed, 'di ba? Ganito lang yung mga ka-LE. Kung pinagbabawal ng faith mo ang diborsyo, di wag mo siyang gawin, wag ka kumuha nun. Wag kang kumuha ng divorce. Kung masaya kayo sa marriage nyo, kung perfect yung tao na pinakasalan mo. Kailangan nating maintindihan na yung divorce ay para sa mga tao na nangangailangan nun. Wala tayong karapatan, 'di ba, na pagbawalan yung ibang tao na magsimula ng bagong buhay o makaalis sa isang hindi magandang relasyon dahil lang against yun sa paniniwala natin. I hope it makes sense with you guys kasi alam ko naman na kaya kayo nandito sa podcast natin kasi open-minded nga kayo, 'di ba? And sorry kung nabigla kayo na nag-open ako ng ganitong topic. Gusto ko kasi while talking about while giving examples, gusto ko makaka-relate kayong lahat, 'di ba? Kaya yung sample na binigay ko is yung social
issue natin, which is yung pagkapasanga ng divorce, 'di ba? Consider din yung idea na kailangan nating i-research yung mga bagay-bagay. Kailangan maging open-minded tayo kasi ang realidad, hindi talaga perfect ang buhay. Maraming tao na nagsasuffer sa mga bagay na out of their control. Now, pwede tayong makatulong sa kanila by not imposing our beliefs on them. Lalo na rito sa Pilipinas, alam natin na sa totoong buhay, may mga tao talaga na napupunta sa abusive na relationship and yung divorce yung magiging paraan or parang magiging liwanag para sa kanila para magkaroon sila ng hope, 'di ba? Makakapag-create yun ng pag-asa na makakaalis sila sa isang hindi magandang relasyon and makakapagsimulang muli. So, para yan sa freedom. Para yan sa freedom nating lahat. Ganun yun, mga ka-LE. So, I hope na, di ba, maiintindihan nyo ako. Kilala ko na kayo, mga ka-LE. Alam ko na kung ano yung sinasabi ko, nagigets nyo kahit na hindi ako magbigay ng example, di ba? So, yun, balik tayo sa topic natin kanina. Yes, I am very much a Catholic pa rin, pero I support this kind of movement. And wala akong nakikitang mali ron. Kasi wala naman ako sinasaktan na tao or inaapakang ibang tao. Ngayon, mga ka-LE, sample din dyan yung channel natin and yung mga contents na nire-release natin dun sa ating main channel, di ba? Yung mga contents natin sa Learning Express 101 ay para sa mga tao na kagaya natin mag-isip na hopefully magustuhan nila and maka-create kami ng maliit na community. Ngayon, kung may mga tao naman na ayaw dito sa mga ginagawa kong topics and contents, pwede naman silang hindi manood, 'di ba? Hindi ko sila pinipilit. Hindi ko sa kanila ini-impose yung ideas ko and hindi rin nila dapat i-impose yung ideas nila sa akin. Hindi tama na pigilan nila ako na gumawa ng content na gusto ko and mag-upload ng content na gusto ko dahil lang against yun sa beliefs nila. Ang dapat nilang gawin, hindi ipigilan ako. Ang dapat nilang gawin is hayaan ako and wag silang manood. Ganun lang yun. Kasi wala naman tayong inaapakan at sinasaktang ibang tao eh. I hope it makes sense and sana may natutunan kayo, mga ka-LE, diba? Kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas natin, marami tayong societal issues and mostly yung mga paniniwala natin and ideologies, nakakadagdag sila sa problema by preventing us from thinking outside the box. So, kailangan natin maging open-minded, mga ka-LE. Okay ba yun? Alright, next question na tayo. Next comment pala. Ang next comment natin ay galing kay Torres Romualdo -X4F. Sabi niya, ka-LE, paano mabuhay ang mga babaeng tao? Sobrang laki ng mga Nephilim. Malaki yata ari nila. Sobrang bigat pa ng katawan ng Nephilim. Wait. Feeling ko hindi naman siya seryosong tanong. Pero maganda siya. Interesting. Feeling ko joke to eh. Wait. Paano ko sasagutin? Siguro, kaya nangyari yun, mga ka-LE. Kaya nakabuo ng anak yung mga sons of God sa mga daughters of men. So, yung mga sons of God, yun yung mga divine beings, including dun yung mga Anunnakis and Nephilim, ganyan. So, kaya sila nakabuo ng baby. Kasi, parang posible na hindi naman sobrang laki ng size. Parang ganito, parang hindi sobrang laki ng diferensya ng size ng mga tao at ng mga divine beings. Parang ganon, na-imagine nyo ba? Yes, posibleng mas matangkad sila ng konti kumpara sa mga tao, pero hindi naman sobrang laki na hindi na compatible yung mga reproductive organs nila. Basta ang alam natin, according sa mga kwento, ay nakabuo sila ng anak, implying na merong physical na katawan ng mga divine beings na to and compatible sila sexually sa mga tao. 'Di ba sa Bible nga, maraming pagkakataon doon kung saan yung mga angels and even si God ay napagkakamalan pang tao. May mga kwento sa Bible kung saan akala nila simpleng tao lang yung nakasalubong or nakausap nila, pero angels na pala. Minsan nga yung Diyos na pala yun, si Yahweh na mismo. Parang yung kwento ni sino ba yun? Yung lalaki sa Genesis, yung nakipag-wrestling daw kay Lord. Nakipag-wrestling daw siya kay God. Wait lang, i-search ko lang siya, mga Kylie. Wait lang. Yun, si Jacob. Yun. So, sabi dun sa kwento, may nakilalang lalaki si Jacob, tapos nag-wrestling silang dalawa hanggang madaling araw. So, natalo niya sa wrestling itong lalaki na to. Tapos, sa dulo, ni-reveal niya na siya pala yung Diyos, 'di ba?
Isipin nyo yun mga ka-LE, isipin nyo tong kwento na to. Kung nakipag-wrestling si Yahweh kay Jacob, ibig sabihin, meron siyang physical na katawan. And kung na-overpower ni Jacob si Yahweh sa wrestling, posibleng mas malaki at mas malakas si Jacob sa kanya. Or posibleng equal lang sila ng size. Pero natalo pa rin si Yahweh, di ba? So, ini-imply ng mga descriptions na to na hindi lahat ng divine beings ay mga malalaking nilalang. Yung iba sa kanila ay parang kahawig lang din nating mga normal na tao. Even si Yahweh ganito din, 'di ba? Napagkamalan pa nga siya ni Jacob na tao na normal na lalaki, hindi nakipag-wrestling yun sa kanya. So, ganun siya. Hindi sobrang laki ng difference nila. Siguro parang yung difference lang natin sa mga foreigner, ganun. Hindi ako sure. Pero pwede nyo imaginein na ganun. And ang mahalaga doon is ini-imply yung idea na compatible yung reproductive organs ng dalawang species. Right? Okay na? So, sana nasagot ko ulit yung tanong mo ng maayos kahit na medyo natatawa tayo. Alright, move on na tayo sa ating next comment, mga ka-LE. Alright, ang ating susunod na kwento ay galing kay Amir Faisal -S7K. Yun, sabi niya, ang video ng ito ay hayagan at patunay na ayaw talaga ng Diyos na may marami tayong alam. Katulad ng kay... Wait lang, gulo ng... medyo magulo yung comment niya. Katulad ng kay... ganito pagkakasulat niya, mga ka-LE. Katulad ng kay sa Eve, matapos kumain ng bunga, puno ng kaalaman, pinalayas ka agad palabas ng Eden. Galit ang Diyos sa mga taong maraming alam. Yun yung sabi niya. Yes, mga ka-LE, yun nga yung ini-imply ng mga kwento na yun. Ayaw ng biblical God na nag-i-improve or nagiging matalino yung mga tao. Which is common theme of mythology talaga siya. Meron ngang kwento sa Greek mythology, diba, kung saan si Prometheus, gusto niyang ibigay yung knowledge dun sa mga tao, tapos yung Supreme God, pinipigilan siya. Ayaw ng Supreme God na makuha ng mga tao yung knowledge na yun. So, ganito yung sabi dun sa kwento. Sabi sa kwento, nung unang panahon daw, nakita parang nilikha ng mga gods yung mga tao. Tapos, yung mga tao, nakatira sila sa kadiliman. Okay? So, madilim. Parang ini-imply ng kwento na walang kaalam-alam yung mga tao sa mundo. Wala silang knowledge, mga mangmang sila. So, madilim yung paligid. Ngayon, si Prometheus, nakita niya yon, and gusto ni Prometheus na yung mga tao is maging katulad ng mga Diyos. So, naisip ni Prometheus na bigyan ng apoy, ng torch yung mga tao para maging maliwanag yung lugar nila, para mabuhay sila sa liwanag. And yung apoy na yun, ang nire-represent nun is yung knowledge na pinagbabawal ng Supreme God na ibigay sa mga tao. So, parang similar na kwento lang din to dun kay Adam and Eve. Ngayon, after mabigay ni Prometheus yung apoy, yung knowledge dun sa mga tao, yung gift of knowledge, naging maliwanag yung buhay nila. Pero yung nangyari kay Prometheus, pinarusahan siya ng mga Diyos, binitin siya sa bangin, tapos kinakain ng parang agila or hawk yung atay niya. Tapos, pag naubos na yung atay niya, buhay siya na hindi siya namamatay. Pag naubos na yung atay niya, babalik yun ulit, magre-regenerate yung atay niya, tapos dadating ulit yung hawk para kainin yun. So, very common talaga siya na tema ng mythologies when it comes to dynamics between the gods, the creator God and the humans. Yun. Ganun lang siya. Yung kwento nila Adam at Eve and yung iba pang mga kwento na sumunod sa kwento nila dun sa Bible ay meron din ganitong tema. Meron talagang implication na parang ayaw ng mga gods or ng mga supreme God na nagsasucceed or nag-a-advance yung mga tao. Pero mga ka-LE, what if hindi naman talaga galit si Lord sa mga matatalinong tao, no? So, opinion ko lang ito, mga ka-LE. What if yung mga kalalakihang sumulat na mga kwento na to ang may galit sa mga matatalinong tao at hindi ang Diyos? What if gusto lang nilang gamitin yung mga kwento na to para i-brainwash yung community nila? Siyempre, aalma rito yung mga matatalinong tao na may alam kasi mabilis lang nilang marirecognize yung mga questionabling part ng kwento Unang beses pa lang na marinig nila yung kwento nila Adam at Eve, tatanungin na agad nila kung paano nakapasok yung ahas dun sa hardin, di ba? Kung lagi nagbabantay yung Diyos. Kumbaga, kapag matalino kasi yung tao, mas mahirap silang mapasunod dahil mas marami silang tanong, dahil mas marami silang nakikitang mga questionabling bagay. Tatanungin nila na kung bawal pala kila Eve yung Tree of Knowledge, bakit pa siya nilagay ni Yahweh dun sa sentro ng Eden, di ba?
makikita nila na anti-human yung kwento nila Adam at Eve. Kumbaga, using critical thinking, mapipinpoint nila yung mga bagay na hindi napapansin ng mga typical na tao na hindi gumagamit ng critical thinking skills. And naisip ko lang, baka yan din yung rason kung bakit sinasabi na bawal silang questionin. Kasi alam nila na questionable talaga yung mga kwento eh. Tapos, kapag patuloy mong kinu-question yung mga beliefs na to, baka pati yung ibang tao ay mapatanong rin. Tapos, marirealize nila na parang may mali nga. Hanggang sa lahat ay nagtatanong na, 'di ba? Tapos kapag nangyari 'yun, mawawala na ng power yung mga kwento na 'to. Meron akong isang parang quotation na nabasa na kapag sinabihan ka ng isang tao na hindi mo pwedeng questionin ng isang bagay, ibig sabihin, questionable yung bagay na 'yon. And then pinoprotektahan nila yung bagay na 'yon using this fear na hindi mo to pwedeng questionin kasi parurusahan ka, pagagalitan ka, 'di ba? Bawal 'yan. Kapag may naggaganon daw sa inyo, ibig sabihin nun, kailangan nyong questionin yung bagay niyo kasi ibig sabihin may problema yon or meron something na tinatago dun. Yun. Sana nakasagot ko yun at nakapag-response ako ng tama. Next question ulit tayo mga ka-LE. 3, 2, 1, let's go! Ang next comment natin ay galing kay Yan Yan Chan, 1711. Yan, sabi niya, bakit ang galing yung magpaliwanag? Anunnaki din ba kayo? Yan, sabi niya. So, bakit daw ang galing natin magpaliwanag? Ay, thank you pala. Thank you dahil tingin mo magaling ako magpaliwanag. Thank you, Kylie. I love that. Hindi ko alam kung ano isasagot rito sa totoo lang. Pero, siguro kaya ganun ako mag-explain. Hindi ko naman sinasabi na magaling ako mag-explain. Pero, okay ako mag-explain. Yun. Okay ako mag-explain. Hindi naman sa magaling. Sobrang okay na maiintindihan siya ng mga viewers. So, kaya maayos ako magpaliwanag at magkwento kasi gustong-gusto ko talaga yung mga topics na tinatalakay natin sa mga videos natin. And aside from that, hindi ko tinitigilan talaga yung topic na gusto ko hanggat sa hindi ko siya naiintindihan ng sobra. Kahit na umabot siya ng 1 buwan, paulit-ulit ko yung babasahin tapos bubuo ako ng script and ideas para lang ma-explain ko siya ng maayos. And ang pinakahuli, lagi rin akong nagbabasa ng kung ano-anong bagay. So, mapa-books man yan o article. Lahat, binabasa ko yan. Especially kapag ka-interest ko. Kasi, in that way, nakukuha ko yung mga bagong information na nakakatulong sa akin, di ba? And medyo napipick up ko rin yung format or yung style ng mga writers na yon kung paano sila mag-explain ng isang ideas. So, ganun talaga. Medyo kapag madalas ka na-expose sa isang bagay, makukuha mo yun magagaya mo sila. So, feeling ko ganun lang yung nangyayari sa akin. So, ganun lang yung parang process ko. Aaralin ko muna yung topic bago ko siya gawa ng video. Iintindihin ko siya ng sobra hanggang sa kaya ko na siyang i-explain ng simple. Yun lang yun mga Kylie. Thank you sa comment ha. Thank you sa comment mga Kylie. Next comment na tayo. 3, 2, 1, let's go! Yan, ang ating next comment ay mula kay Marco Polo Abad 15C. Yan, sabi niya, may connections talaga bawat kwento. Ang dami ko nang iniisip ka, LE, dinagdagan mo pa. Very educational content mo. Gawa ka pa ng marami. Pa-shoutout naman po sa next video. Yan, shoutout sa'yo, Marco Polo Abad. Thank you sa comment mo, LE, no? Masaya ako na marinig yan, na nagugustuhan nyo yung mga contents natin. And napapaisip ka kapag napapanood mo yung mga video sa ating channel. Kasi 'di ba yun naman yung goal na paulit-ulit ko nang sinabi. 'Di ba? Hindi ko gusto na sirain yung beliefs nyo or i-abandon nyo yung faith nyo. Ang gusto ko lang is mag-isip kayo. Basically, 'di ba? Use that coconut. Use your coconut. So, nakakalungkot naman 'di ba kung binigyan tayo ng utak tapos hindi naman natin ginagamit. So, kailangan nating sulitin yung brains natin, 'di ba? Isip-isip din, mga ka-LE. So, thank you for that. Shoutout sa'yo, ka-LE. Alright, next comment na tayo. Ang ating next comment ay mula kay Nico Bakay 16. Sabi niya, request topic. Asan na ang mga Anunnaki ngayon at posible kaya nakasama pa rin natin sila ngayon? Smiley face. So, magandang tanong to mga ka-LE, no? Actually, nadaanan to ni Michael Tellinger sa book niya, no? Pero theory lang siya. Sarili niyang teorya yun tungkol sa mga Anunnaki and kung nasa na sila ngayon. So, kung ako yung tatanungin niyo mga ka-LE, hindi ko sure. Kasi, nagbabasa lang din ako ng mga books na
regarding about dito sa topic na to. Ayan, wait lang, pag-usapan muna natin si Michael Tellinger, mga ka-LE. Yung sumulat ng The Slave Species of the Gods, yun yung binabasa natin na book ngayon and ginagawa natin ng video. Ngayon, may teorya siya na may mga Anunnaki pa rin na active dito sa Earth noong 1400s. Sa isang part ng book niya, sinabi niya doon na posibleng yung mga salot at plagues na nangyayari sa history natin ay posibleng gawa ng mga Anunnaki gods na galit sa tao. So basically, gawa siya ni Enlil, yung parehong Anunnaki na gustong i-exterminate yung mga tao using the flood. So sabi niya, di umano yung mga pandemics daw na nangyari sa ating history na pumatay ng milyong-milyong tao tulad ng bubonic plague at pneumonic plague ay isang biochemical attack mula sa mga Anunnaki. So yun yung theory niya. Ginagawa raw nila yung bagay na yon upang pahirapan at paliitin ang populasyon ng mga tao. Kaya niya nasabi ito, mga ka-LE, kasi sabi ng mga reports mula sa panahon ng Dark Ages, bago raw magsimulang kumalat yung mga salot o plagues, may mga sinyalis daw munang makikita yung mga tao. So ito, pakinggan nyo ito, mga ka-LE. Ito daw yung unang sinyalis na sabi dun sa mga report na nangyayari bago mag-start yung pandemic. Una raw, bago mag-start yung mga salot na yan, yung mga pandemic, may mga liwanag daw silang natatanaw sa langit. Parang nagdi-describe sila ng UFO phenomenon. Tapos, after daw ng mga UFO sightings, magbabago raw yung amoy ng hangin at sasama daw yung amoy ng paligid. Tapos, doon na magsisimulang kumalat yung mga sakit. Ngayon, mga ka-LE, naniniwala si Michael Tellinger na yung mga liwanag or UFOs na namataan ng mga tao noon bago kumalat yung sakit ay mga spacecraft na mga Anunnaki. Tapos, yung mga sinasabing masamang amoy ng hangin after ng UFO sighting ay yung amoy ng mga chemicals na ini-spray ng mga Anunnaki sa hangin para malanghap siya ng mga tao. So, yan yung theory ni Michael Tellinger, mga ka-LE. Pero may ilang mga tao na naniniwala rin na nandito pa rin talaga sila. Hindi nga lang sila nagpapakita or nagpapa-reveal, 'di ba? Palihim lang daw nila tayong kinokontrol. Yun yung sabi ng theories ng iba. Or baka kasama naman talaga natin sila, 'di ba? Di lang natin napapansin kasi yun nga, mukha nga lang din silang mga tao eh. Kaya yun, malay natin, 'di ba? One day, baka may Anunnaki nanonood nito or nakikinig sa akin tapos i-chat na lang niya ako. Biro lang, mga ka-LE. So, yun na yung mga comments natin. Titingnan ko kung may natira pa. So, yun lang ang lahat ng napiling comments, mga ka-LE. Sana na gustuhan nyo etong second episode ng ating podcast dito sa ating podcast channel, ang Learning Express 101. Yan. Sana nakapag-response ako ng tama, and kung meron pa kayong tanong, comment nyo lang yan sa baba. Babasahin natin yan isa-isa, and kapag kakaya lang naman, magre-response tayo. Okay? Sa mga ka-LE natin na hindi pa nakakanood ng ating latest upload sa ating main channel, sa Learning Express 101, panoorin nyo na yan. After nyo pakinggan to, dumiretso na kayo dun sa main channel natin. I-type nyo Learning Express 101 latest. Yan yung madalas na sinisearch ng mga ka-LE natin para malaman nila kung meron tayong latest upload. And kahit na naka-release na itong podcast na to, mag-comment ka pa rin, ka-LE, di ba? Comment ka lang na kahit ano doon. Try natin basahin and mag-response dyan. So, ang dami pa rin comments, mga ka-LE. Thank you so much. Thank you. And I hope na na-enjoy nyo itong second episode ng ating podcast. Magkikita tayo sa susunod na upload natin sa Learning Express 101 sa ating main channel. And after that, mag-upload ulit tayo ng podcast kung saan magre-response ulit tayo sa mga comments na iniwan nyo doon, mga ka-LE. So, thank you so much. Thank you. Available tayo sa Spotify, and i-rate nyo ang ating channel doon, ang Learning Express 101 podcast. Please, mga ka-LE. Thank you. Give us 5 stars. Thank you so much. Mag-ingat kayo. Paalam, mga ka-LE. Ay, wait. Nalilimutan ko lagi gawin yung ending script, 'di ba? Kailangan ganun pa rin tayo. Dapat uniform tayo. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin, mga ka-LE. Kita-kits tayo sa susunod nating video at sa susunod nating podcast episode. Dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala, mga ka-LE. Sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw. Kapit lang. Hanggang sa muli, mga ka-LE. Salamat.